Hi! Magandang araw! This is Jepoy in Australia at welcome sa aking channel. Na-reach ka ng video na ito, chances are interesado kang malaman kung paano makapunta sa Australia gamit ang partner visa. So panoorin niyo ang video na ito para maging guide sa inyong application. Paalala lang, ako ay hindi migration agent at hindi rin po migration lawyer. Ang ikakwento ko po sa inyo ay ang personal experiences ko being just a regular Pinoy living in Australia. Ang application ko po ay 10 years ago, so may katagalan na. Pero I did my research and found out na hindi naman masyadong kaiba yung proseso noon sa proseso ngayon. And something na I need to establish before we start, ang misis ko po ang sponsor at ako ang partner na dadalhin sa Australia. Not that it matters, pero para lang hindi kayo malito. So another thing, we had assistance from an agent. Ipapaliwanag ko sa inyo yan mamaya kung bakit at kung ano ang advantages ng paggamit ng agent for your application. So balik tayo 10 years ago. At that time, nasa Australia na ang asawa ko noon at isa na siyang permanent resident. Kung interesado kayo malaman ng kwento ng pagpunta niya dito sa Australia, just comment down below. Matagal na kami magkarelasyon ng asawa ko bago pa siya nakapunta ng Australia. So since high school kami na. May malaking advantage nga pala ang haba ng pagsasama ninyo. So taong 2013, April, umuwi sila ng family niya sa Pilipinas at doon na kami nagpakasal. Pagkatapos naming magpakasal, bumalik na siya sa Australia. So gusto niya syempre akong makasama sa Australia, so we explored ways on how to. Parehas kami may full-time job at very busy, so naghanap ang asawa ko ng agent na makakatulong sa application. Luckily, may friend siya na may parehas na sitwasyon at shinare sa amin yung contact details ng agent. So that was March 2014, kinontak namin si agent via email. So tuloy natin yung kwento. Sinendan kami ni agent ng questionnaire para malaman yung detalye ng relasyon namin, pati yung mga personal information para malaman kung eligible ba ako mag-apply at kung ma-advise kung ano ang applicable para sa amin. Yung option na binigay sa amin ay Temporary Partner Visa, Subclass 309. Ito po ay isang offshore application, meaning wala ka sa Australia pag in-apply mo ito. Kung onshore naman, halimbawa naka-tourist visa ka o meron ka ng existing visa that lets you stay in Australia at doon mo na in-apply, subclass 820 or 801 naman yung dapat para sa'yo. So para nga pala mag-qualify para sa visa na ito yung mga kailangang requirements. Number 1, kailangan genuine ang relasyon ninyo mag-partner, either married or de facto. De facto meaning live-in kayo for 12 months or more. Number 2, ang inyong partner ay isang permanent resident o citizen na siyang magi-sponsor sa iyo. Number 3, wala ka sa Australia kapag in-apply ang visa na ito, offshore application kumbaga. So after ipaalam ni agent kung anong visa application ang para sa amin, pinaliwanag na ni agent yung proseso ng pag-a-apply, kung magkano yung fees, katulad ng professional fee ni agent at yung immigration processing fee para sa visa. Hindi naman nagbigay ng guarantee si agent na 100% yung approval rate ng visa since it's a case-to-case basis. So ma-approve at hindi, kailangan bayaran ng fees. So at the time, ito yung prices ng application. Immigration fee is $3,085. Yung medical exam fee, approximately $400 or 14,000 pesos. Ang agent's fee naman is $2,750 including tax. So remember, this is way back 2014. So malaki na yung pinagbago ng prices. Last time na i-check namin sa immigration, ang fee para sa kaparehas na visa ay $8,000. So may kamahalan, pero okay na rin kasi bridging visa na siya, so diretso na siya ng permanent residency. Nga pala, every year may mga pagbabago, so i-check nyo lagi sa website nila. Iyon yung Australian Department of Home Affairs. So yung website nila, ipopost ko sa video na ito. Para simulan yung processing, hiningan na kami ng deposit, yun yung kalahati ng professional fee. Nagsimula na rin kami mag-ipon ng documents na kailangan.
Number 1, yung marriage certificate. Number 2, birth certificate. Number 3, NBI clearance. Kailangan kasi nila i-verify na wala kayong mga outstanding na kaso. Nga pala, kung in the last 10 years na nirahan kayo sa ibang bansa, kailangan nyo rin mag-provide ng police clearance sa mga bansang tinirahan ninyo. And lastly, passport. So bago natin ituloy ang kwento, pag-usapan muna natin ano ba yung advantage at disadvantage ng paggamit ng agent. So for the advantage, number 1, syempre convenience. Di hamak na mas madali yung proseso kapag may agent kasi sa dami ng beses na nagproseso na sila ng mga ganitong application, meron na silang tips and tricks para mas mataas ang chance na ma-approve ang visa ninyo. Number 2, anytime na may katanungan kayo, pwedeng-pwede kayong magtanong sa kanila. Ang hirap kaya yung mag-search ka sa internet ng detalyadong information tungkol sa application, tapos madalas conflicting pa yung mga information kaya mas nakakalito. Based sa mga info na ibibigay nyo sa kanila, sila na mismo ang magbibigay ng option para sa iyo. For example, hindi pala applicable yung spouse visa para sa iyo, bibigyan ka nila ng ibang option, pwedeng ibang klase ng visa. Or kung sa palagay naman nila na hindi lang sapat yung evidences na finorward mo sa kanila, they will work with you para i-build yung credibility ng relationship ninyo bago pa man ito i-lodge. Number 4, mas mataas ang chance na ma-approve at mabilis dahil bago pa nila i-lodge ang application ninyo, they make sure na walang mali at very convincing ang application ninyo. So punta naman tayo sa disadvantage. Number 1, mahal. Mahal na nga yung bayad sa visa, mahal pa yung professional fee nila. Pero kung may pera naman kayo, siguro hindi naman problema yon para sa inyo. Number 2, prone sa scam. Minsan may mga nai-scam talaga, kaya hanap kayo ng tried and tested na. So tips para sure kayo na yung agent ninyo ay isang legit na agent, i-check ninyo sa Office of the Migration Agents Registration Authority or OMARA. Ipopost ko yung link para mas madali ninyong mahanap. Dito, kailangan nyo lang i-provide yung agent's name, family name, yung Migration Agent Registration Number, at business location. So, kung ako ang tatanungin, mas mabuti mag-agent unless alam nyo talaga yung ginagawa nyo. Pero paalala lang, ang refusal ng applications ay may negative impact sa future applications ninyo. Maaaring lalong tumagal or worst case, ma-blacklist kayo sa immigration. Isang bagay na pinakamahalagang mapatunayan ninyo sa case officer or sa immigration ay tunay ang relasyon ninyo. Sabi ni agent, kailangan daw namin magbigay ng evidences as many as we can para patunayan nga na totoo yung relasyon namin. As if kulang pa na magpakasal kaming dalawa, di ba? Anyway, pinrovide naman namin lahat. Sayang yung pera tsaka yung effort. Number 1, joint bank account. Meron kami pero hindi namin siya nagagamit. May konting laman lang siya pero sabi ni agent, maganda daw kung doon pumapasok ang pera namin tapos yun din yung ginagamit namin pambili ng mga bagay-bagay. Number 2, pictures. Para may ebidensya na matagal na kami magkarelasyon. Binigay namin yung prom pictures namin nung high school, yung college graduation photos niya na kasama ako. Siyempre, may mas titibay pa ba sa ebidensya sa wedding pictures namin? Mas maganda pa daw kung yung mga common friends namin nasa picture din. Kasi madali nga naman yung magpipicture kayo, magse-selfie lang kayong dalawa or kunyari magkasama kayo sa loob ng bahay, yun yung ayaw ni immigration. So mas maganda kasama nyo yung friends ninyo, common friends ninyo noon hanggang sa mga recent pictures ninyo. Number 3, resibo ng padala. Pag nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas, sa iyong partner, dapat nakalagay yung pangalan ng partner mo. Kasi importante yon na ma-prove yung commitment mo sa partner mo financially. Number 4, mga phone call conversation na makikita na nagtatawagan kami. Yung email conversation pati. Tsaka syempre, Facebook chats, finorward din namin lahat. Number 5, Statutory Declaration Form 888. Isa siyang legal form na kailangang fill upan ng dalawang Australian citizen
na nakasaksi sa relationship ninyong dalawa. Sa aming case, luckily meron siyang uncle na Australian, tas yung auntie niya na Australian citizen na rin. Tapos nun, kailangan lang papirmahan sa Australian professionals tulad ng doktor, nurse, or JP. Yun yung parang notary public sa atin sa Pilipinas. Number 6, hiningan kami ng letter na nagdidetalye ng storya ng relationship namin. Yung kwento namin from the start, mga struggles namin, kung paano kami nagsama sa Pilipinas, yung future plans namin as a couple. Yung sa amin, umabot yata ng 3 pages. Lahat yon kailangan signed and dated. Tapos nun, pinapirmahan sa amin ni agent yung Form 956. Isa siyang legal document na nagbibigay ng authority kay agent para i-lodge ang visa namin through their assistance. So sa akin yun na yung last step. Satisfied na kasi si agent sa mga document at saka yung mga evidences na pinasa namin. So nung makumpleto ko na yun lahat, pinamedical na ako. May bayad nga pala yun pero di ko lang sure kung magkano na ngayon. Nung time na nag-apply ako, 14,000 pesos yun. Sasendan ka nga pala ng referral kung saan ka pwede magpa-medical. So pili ka na lang kung saan pinakamalapit sa'yo. Sa akin, sa St. Luke's yun, yung ginamit ko. And then, yung exam is consisted of physical, medical, chest x-ray, at saka HIV test. Another note nga pala, yung fee para sa medical, dun na yun sa ospital or sa clinic kung saan gagawin yung medical examination. Tapos nun, kailangan ko na magpa-biometrics. Yun yung fingerprint and photo para sa visa. Dun yun sa may RCBC Plaza sa Makati, sa Australian Embassy ng Pilipinas. June 2, 2014, yun yung exact day na nilodge yung visa namin. Tapos September 24, 2014, lumabas na yung resulta, granting a spouse visa. Ang standard processing fee ay 6 to 9 months. Yung sa amin, inabot lang ng 3.5 months. So just for your reference nga pala, ito yung visa grant notification sa akin. Yung mga detalye, tinakpan ko na to protect my privacy. Make sure nga pala na basahin ninyo lahat ng info na nasa visa ninyo. Kasi depende sa case officer, minsan may ina-attach sila na condition or restrictions. Okay, so ngayong meron na akong visa subclass 309, ano ba yung pwede ko nang gawin sa Australia? Narito. Number 1, maaari kang manirahan, mag-aral, makapagtrabaho gamit ang visa na ito habang hinihintay ang approval ng iyong permanent partner visa. Number 2, maaari ka na rin mag-travel, maglabas-pasok ng Australia habang effective ang visa na ito. Number 3, pwede kang umattend ng mga free English classes ng Adult Migrant English Program pero i-check nyo pa rin yung eligibility ninyo. At number 4, maaari ka nang mag-apply ng Medicare. Yan ang public healthcare system ng Australia. So October 2014, yun yung arrival ko sa Queensland, Australia. Birthday din ng misis ko noon nung dumating ako. So may konting celebration. Na-meet ko agad lahat ng mga Pinoy na friends niya. Hindi rin masyado nakakapanibago kasi maraming Pinoy tsaka very healthy ang Filipino community dito sa Australia. Now, kung matatandaan ninyo, ang Subclass 309 ay temporary. Isa itong bridging visa to Subclass 100 which is Partner Migrant Visa. Yun na yung permanent residence. Hindi mo na nga pala kailangan mag-apply para sa Subclass 100. Automatic yon after 2 years ng paninirahan nyo sa Australia bilang mag-partner, magka-grant yon. So yung sa akin, nag-grant siya June 2018. Right now, nakabuo na kami ng munting pamilya. We are enjoying our benefits as permanent residents. Citizen na nga pala ang asawa ko. Yung sa akin, hindi ko palang naasikaso. Yung mga kids naman namin, automatic Australian citizen na sila nung pinanganak.
So yan ang journey ko papunta ng Australia. Sana may napulot kayo sa mga information na binahagi ko. Sa mga susunod na video, idedetalye ko naman kung paano ang pamumuhay dito sa Australia, especially yung benefits ng paninirahan dito. So abangan ninyo. So hanggang dito na lang muna, kita-kits tayo sa mga susunod na video. Salamat ulit!